Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol kay Sir Henry C. mga kanegosyo. Lahat naman tayo siguro kilala si Sir Henry C. or lahat naman tayo siguro nakapasok na sa negosyo niyang SM mga kanegosyo. Paano lumaki ang SM at paano nagsimula si Sir Henry C? Eto, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Kwento ko lang, background lang sa akin. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung una kong negosyo, which is yung sari-sari store. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Sa Quezon City yan mga kanegosyo. Tulad ni Sir Henry C. mga kanegosyo, alam naman natin na una niyang negosyo yung sapatusan. Sapatos. Pero ang background ni Sir Henry C. bago siya magnegosyong ng sapatusan, naging store manager muna siya ng mga sapatos. So, meron na siyang knowledge about sa pagsasapatos mga kanegosyo. Hindi siya pumasok sa pagninegosyong sapatusan na wala siyang knowledge doon. Familiar, tulad ni Sir Mariano ke, familiar naman tayo sa Mercury Drug, tama? Si Sir Mariano ke ang nagtatag ng Mercury Drug. Bago niya naitatag yung Mercury Drug mga kanegosyo, naging ahente or sales muna siya sa isang pharmacy na pinapasukan niya nung araw mga kanegosyo. So meron na siyang experience sa pagbebenta ng mga gamot. Tulad ni Sir Henry C. mga kanegosyo, bago siya pumasok sa mundo ng pagninegosyo ng sapatos, aware na siya sa pagninegosyo ng sapatos, kung saan to kinukuha, saan to ini-import, ano yung murang pagkukunan ng sapatos, ano yung magandang sapatos na pagkukunan, kasi naging store manager na siya ng sapatusan. To cut the story short mga kanegosyo, si Sir Henry C. ang kauna-unahang nag-apply ng level 2 business model, kaya lalong lumaki ng husto ang SM mga kanegosyo. Ang SM po, ang negosyo niya is rental at franchising business. Aware naman tayo na maraming branch ang SM, pero ang iba dyan mga kanegosyo, franchise po or partnership at platform business model. Paano ko po sinabing platform mga kanegosyo? Sa loob ng SM mga kanegosyo, ang negosyo talaga ni Sir Henry is rental. Ibig sabihin kasi ng platform, which is where can buyers and sellers meet, kung saan nakikita yung mga nagbebenta at saka yung bumibili. Ang loob ng SM mga kanegosyo is rental business. Kumuha siya ng isang malaking store or lugar sa Quiapo, sa Carriedo mga kanegosyo, yung kauna-unahang SM na binuksan niya, at pinaupa at tinati niya to sa iba't ibang parang stall. Kumbaga, ito sa yan, ito sa akin to ito upahan mo to. Is rental business level 2 in-apply niya yung negosyo niya, which is sapatos pa rin. Nagsimula siya ng sapatos mga kanegosyo, focus sa sapatos. Ang binago lang ni Sir Henry C. yung business model niya. Yes, sapatos pa rin, pero nagpapaupa na siya ng pwesto sa loob ng SM Carriedo mga kanegosyo. Nung kinuha niya yung malaking space para gawing SM mga kanegosyo, hinati-hati niya to, pinarte-parte niya to para paupahan sa ibang gusto rin magnegosyo.
Ngayon, siya na yung nagpapaupa, siya na yung nagpaparent ng negosyo sa loob ng SM, which is level 2 business model, platform business model mga kanegosyo. Kaya lalong lumaki yung SM. At nagkaroon siya ng isang modelo, which is sa SM North, isang original na sa kanya talaga. Nung nagkaroon na ng prototype yung SM, tulad dito halimbawa sa Cavite, ito, franchise mo tong SM, kunin mo tong prangkisa ng SM, bigay ko sa ito, pa-franchise mo to. At paano nagkaroon ng puhunan si Sir Henry C? Sa pagninegosyo niya ng sapatos mga kanegosyo, nakaipon siya within, ang BDO kasi noon mga kanegosyo, palugi na. Kumbaga binibenta na nung bangko yung pinaka management ng BDO para i-handle sa ibang tao. Nagkataon mga kanegosyo, si Sir Henry C. Visionaryo. Nakikita niya na kakailanganin niya ng bangko. Hindi niya pa natatayo yung SM dito mga kanegosyo. Sapatusan pa rin yung negosyo niya. At nagkaroon siya ng vision na kakailanganin niya yung bangko balang araw. Which is nangyari nga. After ilang taon ng pagninegosyo niya ng sapatusan, nagkaroon siya ng puhunan at ng mga kakilala na rin sa negosyo. At nagkataon, tinake niya yung opportunity na nalulugi na yung BDO, siya na yung nag-take advantage ng pagkakataon mga kanegosyo. At sa pagmamanage ni Sir Henry C. ng BDO, lalong lumaki yung BDO, no? Siyempre, may pera na dyan. So, makakapag-pondo na siya ng isang prototype na ang SM. Kumbaga, connect yan. From bank to land. Yun yung simula ng vision ni Sir Henry C. mga kanegosyo. Level 2 business model. At nagkataon, tinake niya yung opportunity na i-manage yung BDO mga kanegosyo. Nung yung C family na yung nag-handle ng BDO, mas lalong lumaki yung bangko o yung management ng BDO. At ginamit nila yung pondo. Siyempre marami na nagpapasok ng pera sa BDO. Ginamit nila yung pondo sa BDO para pondohan yung isang SM prototype sa SM North. At the rest is history mga kanegosyo. Nagkaroon na ng SM Mega Mall, SM MOA, yung pina-franchise na yung ibang SM. Hindi nyo lang alam kung sino yung nag-franchise. Ang akala nyo lang si Sir Henry C. may-ari ng lahat ng SM. At level 2 business model. Rental business mga kanegosyo. Doon lalo sumabog yung negosyo ni Sir Henry C. Nagdagdag ba siya ng produkto? Hindi. Ang binago niya lang yung business model. Nagdagdag siya ng business model. Hindi siya nagdagdag ng produkto. Ang mahirap ngayon sa mga negosyante, kapag kumikita, nagdadagdag ng panibagong produkto. Bagkos, applyan mo yan ng level 2 business model yan mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model, hanapin yung community ng mayaman. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. At kung umabot ka sa dulo na video na to, heart mo naman, subscribe ka naman sa akin, comment ka lang, sabihin mo SM. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.